ito pong korupsyon na nakikita natin ngayon dito sa flood control projects is not an exclusive problem of flood control projects. This is happening everywhere in all departments and all offices all over government. Kinakailangan na rin po at panahon na rin na talagang palitan na natin ang sistema. Nagbibigay kapangyarihan sa ating mga opisyal to get into corruption because of the excessive powers that we have given the national government over the local government. Kailangan isulong na po natin ang federalismo ulit. Pag-usapan na po natin yan. Let us empower the local government units and let us empower the people themselves by limiting the powers and authority we have given government to intrude in our life, liberties, properties, specifically yung opisina ng Pangulo ng Pilipinas, opisina ng Kongreso, Senate and Lower House, ang Police at ang COMELEC na sobra-sobrang kapangyarihan ang naibigay po natin dyan sa mga opisinang yan, among many others, na nagiging wala nang magawa ang tao. Sir Greco, magandang gabi si Paul po ito. Since narinig na rin natin na pinangunahan na mismo ng Pangulo yung issue na ito, pagbubulgar na hindi lang bilyon, mga halos trilyon na ang gastos dito at patuloy pa rin yung pagbaha. Maraming naapektuhan ng mga pamilya, mga hanap buhay. Kumbaga ang lugi pa rin ay mga mahihirap na mga Pilipino, walang kakayanan doon sa access, doon sa pera ng gobyerno dahil iilan lang ang sinasabi na nakikinabang dito. Ano ba ang gusto nyong mangyari sakaling may matunton na mga individual, negosyante ba, korporasyon ba o mga politiko mismo na sangkot sa napakalaking isyu ng pagkawala ng pera na ito sa ating bayan? Panahon na ba na isingit na rin ang pagpapasok, pagpapanukala at pagpupursu ng death penalty doon sa usapin ng malaking paglustay, paggastos ng pera ng bayan? Tama po yan. Matagal ko naman panukala yan na ang una, ibalik ang death penalty for heinous crimes. Sama po sa mga heinous crimes ang korupsyon, lalo na for high-ranking government officials. Para magkaroon ng takot ang mga korap na mahuli sa korupsyon. Number two, gusto ko po sana makita yung after the expose of the President, I'm sure marami po sanang sumunod ng mga expose. Siya naman magsisimula yan sa mga exposes ay magkaroon ng totoong kasuhan na mabilis na kasuhan. Siguro dapat empower nila at budgetan ang ombudsman para magsagawa ng isang independent at mabilis na pag-iimbestiga sa proyektong to dahil we're talking about 250 districts and 300 congressmen or whatever, even senators, kung may senators na nag-involve sa flood control projects. Kulang ang tao ng ombudsman. So, para makapag-hire ombudsman ng tao at mga investigador, sana pondohan nila at mag-submit ang ombudsman kung magkano kailangan niya to perform the investigation. Number three po, sana may maparusahan. At hindi lamang yung mga contractors, hindi lang yung mga private persons. Dapat kung may politiko na involved, kasama dapat ang politiko sa expose, kasama dapat siya sa mapaparusahan. Panglima, ibalik po yung perang nawala kung may babalik pa. Baka naman naitago yung mga komisyon nila dyan, di ba? Dapat po maibalik yan. So, yan po muna ang dapat natin gawin, magkaroon ng hatol. Napakahirap po niyan. Baka maging madugo yung paraan na yan, pero kailangan ang batas ay masunod, ang totoo ay malaman upang magkaroon ng pagbabago po sa ating bayan. Again,
ito pong korupsyon na nakikita natin ngayon dito sa flood control projects is not an exclusive problem of flood control projects. This is happening everywhere in all departments and all offices all over government. Kinakailangan na rin po at panahon na rin na talagang palitan na natin ng sistema. Nagbibigay kapangyarihan sa ating mga opisyal to get into corruption because of the excessive powers that we have given the national government over the local government. Kailangan isulong na po natin ang federalismo ulit. Pag-usapan na po natin yan. Let us empower the local government units and let us empower the people themselves by limiting the powers and authority we have given government to intrude in our life, liberties, properties, specifically yung opisina ng Pangulo ng Pilipinas, opisina ng Kongreso, Senate and Lower House, ang Police at ang COMELEC na sobra-sobrang kapangyarihan ang naibigay po natin dyan sa mga opisinang yan, among many others, na nagiging wala nang magawa ang tao. Pagka nag-abuso sila, wala nang mapuntahan ng tao. I mean, si Pangulong Marcos, kung hindi pa nagsalita ng ganyan yan at naglagay ngayon ng parang sumbungan website, wala na mapupuntahan ng tao. Dahil parang SMNI, tayo, ng mga tao, araw-araw na nasa social media nag-i-expose, nag-araran, pero wala, it's falling into deaf ears. That's because kahit naman tayo mag-grant, wala naman tayong magagawa dahil sila nasa kapangyarihan. Yun po ang problema. So yun ang dapat nating alisin. Pag inalis po natin yung mga excessive powers na yan na ibigay natin sa Presidente, Kongreso, COMELEC at Police at ibinaba po natin ang mga functions at kapangyarihan na yan sa lokalidad, lalaya po at magkakaroon ng mas malakas sa kapangyarihan ang tao, magiging lalakas ang demokrasya, ang kanilang political rights, may exercise sila, lalakas din po ang ekonomiya. Dahil, magkadikit po yan Yung demokrasya, political rights at ekonomiya, magkakadikit po yan pag malaya nakakapagsalita ang tao at napapakinggan ng gobyerno at nababago ang sistema. Umuunlad din po ang ekonomiya ng bayan dahil naaalis yung mga balakid at yung mga korupsyon, yung mga red tape at yung mga sistema na nagpapahirap sa ating bansa. So, yan ang isa pa natin dapat pag-usapan na po ngayon. Anyway, sinimula na ni Pangulong Marcos tuloy-tuloy na ng Kongreso. And maybe I can call on the Senate na nasimulan nyo na labanan ang illegal na impeachment ay pinapasok ng Kongreso at tinayuan nyo na rin ang Supreme Court at ang saligang batas. Baka ito na rin po ang panahon na pag-usapan na rin po natin na para hindi na maulit yung mga ganitong pang-aabuso sa atin pong gobyerno, ay bawasan po natin ang mga kapangyarihan ng Kongreso, ng Pangulo, ng Pulis, ng COMELEC and what else na nagagamit ng mga politiko at opisyal para pagyamanin ng kanilang sarili, pagbigay ng maraming pabor, kapangyarihan sa mga opisyal na kupudon to the detriment of the rights and the liberties and the economic well-being of the ordinary Filipino people. Baka pwede nyo nang ituloy ang usapin simulan nyo sa budget. Tapos yung mga opisina na nagdodoble-doble, na nakikialam pa sa mga palakad, sa mga programa, sa mga serbisyo na ibinibigay ng lokal na gobyerno, dinodoble pa ng mga iba't ibang ahensya at ng mga ahensya ng national government, baka pwede nyo nang pag-isahin yon at ibigay na ang pondo doon. Anyway, yung barangay chairman naman, yung local doctor naman,
yung lokal na pulis naman ang kaharap ng tao, baka lalo siguradong maganda na kung yung kapangyarihan at pondo na kailangan nila, ihawak na nila, hindi na umaasa pa sa national government, sa Kongreso, sa Senado, sa Presidente, para makakilos sila ng mabilis at ng sarili nila na hindi kinokontrol ng mga opisyal sa taas dahil doon po nagsisimula ang korupsyon, yung kapangyarihan. Last lang sa akin, Sir Greco, wala ka bang nakikitang pattern kung bakit inabot pa ng 3 taon bago na-expose, bago si Presidente nagsalita tungkol sa malaking proyekto na ito na hindi naman alam at ng mga kababayan natin na nararamdaman nila na may flood project pala, flood control project pala, pero heto binabaha sila. Yung timing ba ng pag-expose na to ay anong nakikita ho ninyo? May mapaparusahan na ba agad-agad dahil by next year ilang buwan na lang matatapos na ang 2025. Next year magbibisi na ang mga gobyerno natin, mga politiko natin sa pagpapabango dahil sa 2028 na presidential elections ho natin. Ano yung nakikita ho ninyo para sa pagpapanagot at sa expose na to ni Pangulo? Tama po kayo na medyo huli na. We hoped he did this earlier, pero I will give him the benefit of the doubt at yung kasabihan na better late than never. So huli man, pero it's better than nothing. So it's better than nothing. And I just hope at ang buong bayan ko ngayon, kami magkakaibigan, nag-uusap kanina, na nag-aabang kung ano ba ang kahihinatnan ng pagkilos pong ito at expose na to. Dahil inirelease nila yung mga kontrata, pangalan ng mga kumpanya, tapos meron silang analysis na ibinigay, yung mga politikos involved dyan ba, aabutan, sinong politiko ang aabutan, gusto natin paabutin pa talaga sa pinakataas o meron lang mga sacrificial lambs na isa-sacrifice, di ba? Hanggang saan ba ito aabutin? I hope that the President will bring this to the hilt, and really just do what is right. And on top of that, I hope that the President can lead. Now na ginawa na niya yan, sinabi niya ng SONA, sinabi niya, mahiya naman kayo. Diba? Ang kausap lang naman niya doon, Kongreso. Diba? Tapos kasi sinundan niya, ayan, ay mahiya. O sige, ito na. Ilalabas ko na, susunod na yan, pangalan niyo na, siguro. Diba? Tapos, kasuhan na. And then empower yung mga investigating agencies, di ba, na gawin yung kanilang trabaho, and then proceed towards, again, as I've said, changing the system. Yung pera po kasi, hawak talaga ng Presidente at Kongreso, both houses. Diba? So hindi dapat yun. Yung pera, ibigay na po sa local government, at yung pera po, iba sa tao. Palakasin din paano you bring down taxes, you remove excessive regulations you've put in business to control para magkaroon ng influx ng development dito sa ating bansa, dumami ang trabaho at umasenso ang ating bayan. Sana po sunod-sunod rin na nila, okay, we're doing great here, we're starting something good here sa expose, tuloy-tuloyin, tapusin, pero baguhin din po natin na ating sistema as much as I want. Sinabi ko na po kanina yon, sa budget po, gawin nyo ng tama yung budget process, i-honor nyo at patakbuhin na maayos ang mga local economic development councils hanggang sa barangay po yan. Napakalaki po maitutulong yan para pigilan ng korupsyon at magbigay ng development sa ating bansa without changing the Constitution. Kung hindi nyo mabago ang salikang batas ngayon para totally malimitahan ang mga excessive powers na naibigay natin sa mga
sa Presidente, Kongreso, Pulis at COMELEC. Pero yung pondo man lang natin, alisin sa yung mga local projects, alisin na sa kamay ng Kongreso at National Government, napakalaki pong ginhawa niyan at influx ng mga projects at infrastructure development, kaayusan, kalinisan na madudulot po niyan sa buong bayan immediately after this year.